At ang administrasyon ngayon na kahit na anong bili nila sa mga Pilipino ay hindi sila nananalo, mga bossing. Hindi sila nananalo. Hindi sila minamahal ng tao. O makita mo may mga akap-AX. Kailan lang? Bukas siya ko yan. Ipipresent ko yung sinabi ni Claire Castro, yung aso ng Malacanang. Sinabi niya na mahirap na daw bitawan yung AX kasi nasanay na daw yung tao. Oo, magagalit naman daw yung mga tao kung yung mga AX-AKAP ay ihihinto nila. So definitely, hindi daw nila ihihinto yun. Kasi parang lumalabas, wala na nga silang nagawang mabuti sa Pilipinas. Yun na lang yung parang mabuting, kahit papaano mabuting natatanggap ng tao mula sa mga demonyo na yan, ang hirap na daw nilang ihinto yun. Kasi imagine mo nga naman, kung ihinto mo AKAP, AX, tatanggalin mo. At kung ano-ano pa, 4-piece tupad, tatanggalin mo yan. Di wala na nagawa ito si Bongbong. Baka magkakalyo to sa tumbong sa sobrang kakaupo nito. So eto na nga ang pinakamasaklap sa lahat. Sa kabila ng kanilang mga ginawang pangungupal sa bayang Pilipinas. Hindi sa kabila ng kanilang pagwaldas ng pera ng taong bayan, paggamit ng pera ng taong bayan, igisa sa sarili mantika, akap, AX and all, na parang lumalabas na yun na lang ang kanilang legasiya, magbigay ng tulong sa mga Pilipino. Mantakin mo, kulelat sa ratings etong si BBM. Ano ba tong balita na to? Iano nga natin, pakita natin. Nanatiling mataas ang approval at trust rating ni Vice President Sara Duterte, kabaliktaran naman ang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay kasi sa Nako po, ano to? Bakit mataas ang trust rating ni VP Sara? Akala ko ba yan, meron yan mga piyatos na pinalalabas. Akala ko ba impeach na yan sa Kongreso? Akala ko ba mai-impeach yan sa Senado? Akala ko ba masamang tao? Bakit mas mataas pa yung kanyang rating? Alam ba ninyo, sa buong 3 taon na itong si VP Sara ay nagsilbi sa Pilipinas at binigyan ng posisyon sa Department of Education, alam ba sa lahat ng mga sekretary ng pamahalaan, kasama si Bongbong sa mga sekretary, kasi if you remember, si Bongbong Marcos ang sa loob ng 1 taon ang naging Department of Agriculture Secretary. So habang si VP Sara ay nasa Department of Education, ito si Bongbong bilang presidente ay nasa Department of Agriculture siya. So mantakin mo, nagkaroon ng survey during that time, ang pinakamataas na Department Secretary performance, ang pinakamagaling na performer sa gobyerno, si Inday Sara, Department of Education. Imagine, presidente, nasa iyo lahat ng kapangyarihan. Ikaw ang secretary ng agriculture sa loob ng 1 taon. Wala kang nagawa matino. Hindi ka nangibabo sa survey, nasa iyo na lahat ng kapangyarihan. Ganun ka utak isda ito si Bongbong at ganun kagaling ito si VP Sara, na mantakin mo hanggang ngayon Hanggang ngayon sa kaliwat ka ng paninira ng ng administrasyon, sabihin na natin, ng mga politiko sa Pilipinas, kasama ang media, pati ang mga makakaliwang grupo. Sa kabila ng kanilang paninira kay Inday Sara, ay nangunguna pa rin si VP Sara sa survey. Ibang klase Sige, diretso. Pinakahuling pahayag survey ng Publicus Asia, mas lalo pa ngang sumadsad ang ratings ni Marcos Jr. Sabi naman ng kaalyado ng mga Duterte, ang kulelat na grado ng Pangulo ay hindi na raw katakataka pa. Si Jason Rubrico magpapalita. Dahil sa sunod-sunod at walang katapusang issue ng korupsyon at paglobo ng presyo ng mga bilihin na pinatindi pa ng kontrobersyal at iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tuluyan na ngang ibinagsak ng mga Pilipino ang performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan yung sinasabi natin. Yan yung sinasabi natin. Akala kasi nito ni Bongbong Marcos, yung kanyang ginagawa ay makakapagsalba sa kanya. Alam nyo, nagsimula ang lahat ng ito nung ang gobyerno natin ay nakipagkasundo sa komunista.
Oo, meron kasi silang kasunduan eh. Meron lumalabas na na pirmado nila yung kasunduan with the communist. Ito rin si Bongbong ay nakipagkasundo rin doon sa Leninist yung communist Leninist na si Biden. Sabi ko nga sa inyo, after magpunta niya ng US, doon na naging leftist Leninist itong Biden Joe Biden. Pag-uwi ng Pilipinas, biglang nagbago yung ugali nito. Bigla siyang naging pariwara. Okay naman siya noon eh. Friends naman siya with the Dutertes, okay naman sila ni VP Sara. Pero bigla talagang nagbago simula nung siya ay nakipagkasundo with the communist at nakipag-peace talks ulit siya at nung siya ay nagpunta ng Amerika. Now, nakakalungkot isipin, sa sobrang hinang nilalang neto ni Bongbong Marcos, nakikinig siya sa kanyang pinsan, na yung kanyang pinsan ay pinapatakbo na rin ng mga komunista. Pinapatakbo na ng mga komunista. So ngayon, dahil mahina itong presidente na to, akala niya lahat ng ginagawa niya, dahil nga kakampi niya lahat ng mga tao sa paligid niya, akala niya tama. So inuutusan siya at inutusan siya na gawin yung mga bagay na ang pinaka masaklap is, kaya nga nagre-react na si nagre-react na si Amy Marcos. Kasi sabi ni Amy Marcos, pucha, patay ang kapatid ko nito. Imaginein mo, Bongbong Marcos will go down in history as a leader na ipinamigay niya, ipinagkanuno niya yung sarili niyang citizen, hindi lang ordinaryong citizen, dating presidente na mahal ng Pilipino. Sino sisisihin ng taong bayan pagdating ng dulo? Sa mga history books, sino ang sisisihin? Kung halimbawa magkaroon ng another people power, ng another ng kaguluhan ulit sa Pilipinas, sinong sisisihin mo? Si Romualdez ba? Hindi, ang sisisihin mo siya. Bakit? Kasi siya ang decision maker eh. Ang problema kasi sa kanya, nagbibigay siya ng mga desisyon nang hindi naman talaga galing sa kanya, galing sa ibang tao. At ang pinakamasaklap sa lahat, galing pa sa mga komunista. Galing talaga sa mga komunista. Ang gusto ng komunista, magulo ang bayang Pilipinas. Akala nito ni Bongbong Marcos na itong mga komunista na kakampi niya ngayon, isasalba siya bandang huli. No. Itong mga komunista na to, the same people na tumutulong sa kanya ngayon or nagbibigay ng assurance sa kanya ngayon that he's doing the best thing for the Philippines. Ito rin yung mga parehas na mga grupo at mga tao na maglalaglag sa kanya. Tapos magugulat siya. Tinraidor ako ng mga ito. Traidor din siya. So syempre, sabi nga nila, kung ano itinanim mo, yun ang aanihin mo. Balang araw, kapag nasa kagipitan na, bibitawan siya netong mga tao na to at mag-isa na lang siya na ipagtatanggol niya yung sarili niya. Kahit na ano pang sabihin niya na inutusan ako nito, kasama ko si ganito, wala nang maniniwala sa kanya. Bakit? Kasi siya ang presidente. Ang hindi niya alam, sabi nga yung kasabihan na he's riding, tama ba yung grammar? Riding on the back of the tiger. Tama ba yun? Oo. So, talagang napakadelikado nitong ginagawa ni Bongbong Marcos na siya yung nagiging front ng lahat ng mga desisyon ng mga tao sa paligid niya na may kanya-kanyang agenda na pagdating sa dulo, magmumukhang siya lang mag-isa yung nagdesisyon ng mga maling desisyon na yun. Kaya nagkalabo-labo ang bayang Pilipinas. At dahil dun sa mga decisions na ginagawa niya, masisira yung buong angkan nila. Yung political career ng lahat ng mga Marcos masisira. Iiwanan siya niyan bandang huli, ipupush siya rin ang sisisihin ng mga yan bandang huli, tutuklawin din siya ng mga yan bandang huli. Kasi katulad nga ng lagi natin sinasabi, yaang mga makakaliwa, yaang mga komunista na yan, ang nature ng mga yan is guluhin ang bayang Pilipinas. You can never trust these people. Na the moment you trust them, that is the time na they will manipulate you, they will use you, and they will destroy you.
Katulad ng ginagawa ni Bongbong ngayon, ang sinisira ni Bongbong dito sa mga decisions niya, na kinuha ito si Claire, kinuha si ganito, si ganyan, ang sumisira sa sa sarili niya, siya mismo. The very decision that he's making na galing sa ibang mga tao sa paligid niya, yun mismo yung sumisira sa kanya. Bibigyan ko kayo ng magandang example. Si Pangulong Duterte, during his first 3 years, he tried befriending these very same people, this very same organization, CPP, NP, NDF, NPA, mga communist. Ang ginawa ni Pangulong Duterte, inilagay niya itong mga komunista na ito sa posisyon. Anong nangyari? Galit na galit si Pangulong Duterte. Bakit? Inaambush siya. Inilagay niya itong mga makakaliwa sa mga importanteng mga positions dahil reklamo sila ng reklamo, hindi nag-perform. Nagulat na lang tayo, yung mga bigas ng NFA ando doon sa bundok. Nasa mga kampo na nakukubkob ng mga militar. Inaambush ang mga militar. Samantalang binigyan na sila ng posisyon sa gobyerno. Isa din ito sa mga reason kung bakit nagkaroon ng gap si Pangulong Duterte at saka si Pastor Apollo Quiboloy. Because si Pastor Apollo Quiboloy is firm. Kalaban ang mga komunista. Never mo silang magiging kakampi. It's either susuko sila sa gobyerno or papatayin mo talaga silang lahat. Yun lang yun. It's one way or the other, ika nga. There's no compromising with these people. There's no dealing with these people. Walang tamang desisyon with these people. Kasi nga, ang gusto nitong mga komunista, sila ang mag-lead sa gobyerno at gawin tayong lahat na mga komunista. So for the first 3 years, hindi nag-usap si Pangulong Duterte at si Pastor Apollo Quiboloy. Dahil doon, sumama ang loob niya kay Duterte kasi nga nilagyan ng key positions yung mga komunista. Until inaambush na si Pangulong Duterte ng mga komunista at kahit may peace talks, wala silang humpay na nang-aambush ng mga tropa natin. So sabi ni Pangulong Duterte, I am one with the left before, kaya lang iba na pag ikaw na presidente at ikaw na ama ng bayan at responsibilidad mo na yung mga militar. Noon nung mayor ako, I can side with the left. Why? Kasi hindi naman ako ang kumbaga yung mga sundalo naman, hindi ko naman sila responsibilidad sila ng Republic, and ito naman mga makakaliwa na to, meron din naman silang pinaglalaban. Si Pangulong Duterte nga kasi is masa. So nung dumating na siya sa presidente, doon niya nalaman kung gaano ka-corrupt etong CPP-NP at yung mga party list. Pag gusto pa nga niyang pauwiin si Joma Sison, di ba? So doon niya nalaman na there's really no way na maging okay with these people kasi talagang ang nature nila is manuklaw dahil mga ahas talaga sila. Kaya ang ginawa ni Pangulong Duterte, lahat ng mga wala naman nagawa sa gabinete ng mga makakaliwa na ipinasok niya, pinagtatanggal niya lahat. Tapos nakipagbalikan siya with Pastor Apollo Quiboloy, nag-spend ng billion si Pastor Apollo Quiboloy to help the government fight insurgency. At nanalo tayo, ang daming mga sumuko Ang daming mga sumuko na mga komunista noon. So, na-realize ni Pangulong Duterte na even though tinry ko na maging isa with them, hindi talaga uubra. Never talagang mag-work as one ang komunista at ang gobyerno. Kasi the moment na ginawa mo yon, binitray mo na kagad yung bansa mo at ginulo mo na kagad ang Pilipinas. Look at what's happening now. With Bongbong Marcos collaborating with these people, ayan ang nangyari sa bayan natin Pilipinas. Nasaan si Pangulong Duterte? Nasaan si VP Sara? Nasaan si Pastor Apollo Quiboloy? Itong tatlong to ha, sino nilabanan nito? Itong tatlong to, sino yung bumibira sa mga ito? Kaya hindi may i-deny ng gobyerno na
Nakikipagsabwatan talaga sila sa mga makakaliwa, sa mga makabayan. Bakit? Si Pastor Apollo Kibuloy, kinakana ni Ray Santiveros at ng mga makabayan, tinanggal ang prangkisa. 'Di ba? At ikinulong. Pangalawa, VP Sara. Sino ang mga nagsampa ng impeachment kay VP Sara? Puros mga makakaliwa. Kay Pangulong Duterte, sino ang nag-file ng ICC? Sino ang humahawak ng mga human rights victims dito sa Pilipinas? Lahat yan puro makakaliwa. So ang kalaban nitong tatlong to makakaliwa. At nagtatagumpay yung makakaliwa. Bakit? Because they're using yung mismong power ng gobyerno natin. Na sabi nga nila nananalo sila sa gera nang hindi sila bumubunot ng baril. Nakukuha ninyo? Kasi dati, pag nakipaglaban sila sa gobyerno, nakikipagbarilan sila sa gobyerno. But this time, without even drawing a gun, nananalo sila. Paano? Dahil nadidiktahan nila itong si Bongbong. At ito naman si Bongbong, wala ring utak. Sige, desisyon dito, desisyon dyan. O pagdating nung huli, mag-isa siya. O hinahanapin niya yung mga nasa likod niya. Shit, ang dami nag-uutos sa akin. Pagdating nung nagdidesisyon tungkol sa mga bagay na to, tapos ngayon mag-isa na lang ako. Doon ngayon niya marirealize na, ay putya yan. Nadali ako, ay putya yan. Deal ako sa demonyo. Sira ang buong angkan niya. Sira siya, sira silang lahat, sira yung gobyerno niya dahil sa pakikipag ganun niya sa komunista. So, yun yung sobrang delikado rito. Yun yung hindi nare-realize ni Bongbong that these people, yung mga makabayan, ang nature niyan is tuklawin ka dahil mga ahas sila. Kahit anong alaga mo, anong bait mo, darating ang panahon, tutuklawin ka niyan. At pagdating nun, sabi ko nga sa inyo, after netong election na ito, 2025, at nanalo yung mga kandidato natin, biglang mag-shift ang power sa Pilipinas. Biglang mag-shift yan. Lahat ng mga bumaliktad sa mga Duterte, babalik lahat yan sa mga Duterte. Parang mga aso yan, katulad nito ni Abalos. Lahat yan. Magsisip-sip ulit yan. Lahat yan. Pero huli na ang lahat. Magugulat na lang si Bongbong na akala niya kaibigan niya lahat ng ito, traidor siya na kaibigan. Hindi niya alam na kung ano yung ginawa niya sa mga totoo niyang kaibigan, which is the Dutertes, mas masahol pa yung gagawin sa kanya netong mga bago niyang kaibigan ngayon. Patuloy na dumadaos-dos ang approval at trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pahayag 2025 first quarter survey ng Publicus Asia, bumagsak sa 19% ang approval rating ni Marcos Jr. mula sa dating 33% noong nakaraang quarter. Mula naman sa dating 23%, bumagsak sa 14% ang trust rating ni Marcos Jr. habang sumirit naman sa 63% ang distrust rating laban sa kanya. Ayon sa survey, maliban sa walang katapusang mga issue ng korupsyon. Katulad niyan. Sino ang sinasurvey? Si Bongbong. Pero si Bongbong lang ba nagdesisyon nito? Anong sinabi ni SILG? No, it's a group effort. Madami silang nagdesisyon, pero sa survey, si Bongbong lang ang bumabagsak. Why? Ito yung hindi naiintindihan ni Bongbong Presidente ka kasi, ikaw ang naka-front, ikaw ang leader. Kaya nga ang sinasabi natin is, Bongbong, magising ka, you should act like a leader. Ayusin mo yung susunod na 4 na taon, ng 3 taon na panunungkulan mo. Because this will definitely seal yung itong pagkakakilanlan ng inyong pamilya as the worst leaders ever sa Pilipinas. Pinaka-traidor, pinaka-corrupt, lahat na ng mga masasama at lahat na ng mga adjectives na pwedeng idikit sa pangalan ninyo. If you're not gonna stand up and resist itong mga bulong-bulong sa paligid mo, yung mga desisyon na gusto nilang gawin mo dahil sa katamaran mo, wala.
ito na ang magiging katapusan ng pamilya ninyo. Talagang ididikdik kayo ng mga tao rito. O di ba siya lang ang isina-survey? Sa survey ba kasama ba sila Remulla, sila Anyo, sila Teodoro? Hindi. Siya lang. O hindi ba? So pag natapos ito, halimbawa, paano kung biglang biglang mapatalsik ito? Di ba? Mabiglang mapatalsik ng tao ito. Sasabihin lang naman ng mga yan na nagbubuyo sa kanya siya naman ang may desisyon yan Sumusunod lang naman kami, siya presidente Kasi ganun naman talaga dapat. Presidente dapat ang nagde-decide. Kasi ako talaga, hindi ako naniniwala na ito si Bongbong ang solong nagdidesisyon ng para sa bayan natin Pilipinas. Marami talagang mga bulong-bulong sa paligid niyan. At ipinapahamak nila tong tao na to. Yun nga yung sinasabi ni Amy na pinapahamak niyo si Bongbong dahil sa mga personal na mga agenda ninyo ito, happy-go-lucky, easy-easy lang. Yari. Wala siyang pakialam una sa mga kandidato niya ngayon. Yung alyansa ng mga ng mga kulangot, wala siyang pakialam ngayon doon. Kahit malaglag yun, walang pakialam yan. Pati sa pamilya niya, walang pakialam to. Walang pakialam sa ate, walang pakialam sa mga anak. Ang gusto lang ng mga ito, kapangyarihan at saka pera na akala nila kaya nilang dalhin sa kabilang hukay. Nakita niyo tsura nito. Parang hindi natatagal at inflation. Ang paghain ng gobyernong Marcos Jr. kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court ang tila nagpalala pa sa kabuang performance ni Pangulong Marcos. Kasabay naman ang patuloy na pagbulusok ng grado ni Marcos Jr. ay siya namang paglakas pang lalo ng suporta para kay Vice President Sara Duterte. Mula sa dating 37%, umakyat sa 42% ang approval rating ng pangalawang Pangulo. Tumaas din sa 39% ang trust rating ni VP Sara mula sa dating 31%. Ayon sa pahayag survey, lumakas ang suporta kay VP Sara sa lahat ng rehiyon sa bansa, lalo na sa Central at North Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ng kalyado ng mga Duterte, hindi na raw katakataka ang nasabing survey results. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, hindi na nakakagulat ang pagbagsak ng ratings ni Marcos Jr. at kung hindi siya magbabago, maaring maulit ang manangyari sa kasaysayan ng bansa. Hindi na katakataka at inaasahan. Sapagkat yan po, mawalang galang na sa ating kaibigang presidente. That is a handwriting on the wall. Yan po ay nagpapakita na kung hindi po talaga magbago ang inyong mga pamamaraan sa pamamalakad ng ating bansa, maniwala kayo, mauulit ang nangyari sa ating kasaysayan na nakalulungkot, na ayaw nating mangyari pero mukhang mangyayari pag hindi kayo nagbago, ang pangatlong pag-aalsa ng taong bayan. Binigyang diin pa ni Panelo na ang taong bayan mismo ang nagluklok sa mga nasa Tandaan ninyo napatalsik ng people power ang tatay ni Bongbong Marcos nang dyan lang sila sa EDSA na malagi. Imaginein mo, buong Pilipinas ito, Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng tao nagsasama-sama, nagpapakita ng suporta. Imaginein mo nung nakaraan, nandiyan na sila sa Mindiola. They're just, few layers of police away from reaching the Malacanang grounds. Ganun na lang kakunti. Imaginein mo, buong mundo, lahat ng Pilipino, pati ibang lahi, sumasama na sa suporta para sa mga Duterte. Imagine niyo yun Nung EDSA Revolution, nung una, EDSA lang talaga. Metro Manila lang. Nung kay Gloria, nung kay ERAP, ganun din. EDSA 2, Malacanang. EDSA 3, Malacanang, lang din. EDSA Revolution, mga tao lang sa Metro Manila talaga yun. Imaginein mo, if all these people sumpungin, pumunta ng Maynila, papaano ihihinto ng administrasyon o ng mga pulis yung milyong Pilipino? Papaano? Kaya ba nila? If they're willing to shoot these people,
maybe they can kill a few, but millions of people, you cannot kill millions of people. You cannot. And we are talking about millions of people na sinasabi nito ni Fajardo na 60,000 lang daw. Ehekutibo at lehislatura upang magsilbi ng tapat at buong puso sa bansa. Ngunit sa halip na unahin ang kapakanan ng sambayanan, tila kabaligtaran ang nagaganap, isang realidad na hindi dapat ipagwalang bahala. Hindi yung sila pa ang magpapakanulo at magtataksil sa mga sinumpaan nilang oath nung sila ay naging mga public officials. Dagdag pa niya, dapat nang kumilos ang administrasyon bago mahuli ang lahat. Kaya we're addressing the people in the government, especially the hierarchy, those who wield political power. Huwag na po kayong maghintay na magkakaroon pa ng 3 EDSA. 3. Tayo'y magkapit-bisig bilang mga Pilipino. Magpatawaran tayo. Kalimutan muna natin ang politika. Para umakyat na ho tayo. Hindi pwedeng palagi tayo nakalugmok. Yan yung sinasabi natin. Na instead of Marcoses eliminating the Dutertes, why not? Bongbong, ang tanda mo na. Bongbong, ang yaman mo na. Marcos kayo, nuknukan na kayo ng yaman. Yung mga congressman, ang yayaman nyo na. Kayo mga senador, ang yayaman nyo na. Tama naman na. Tama naman na. Dito naman na tayo sa nation building. Walang hiya, oh. You can actually talk to Pastor Apollo Kibuloy and ask for his blueprint. Hindi naman madamot si Pastor Apollo Kibuloy. Definitely, if we are talking about nation building, he will definitely help you because wala naman talagang pangarap si Pastor Apollo Kibuloy tumakbo sa politika, and he's been helping your government and PRRD's government in the past for nation building, and it's not asking for anything in return. So sana, katulad ng ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy na tumutulong na lang sa Pilipinas, na napakataas ng pangarap para sa Pilipinas, sana gawin na lang din natin. Na Bongbong, gumising ka, you need every powerful people in the Philippines. Be friends with them. You need the Dutertes, you need everybody para makatulong mo para pagandahin tong bayang Pilipinas. Enough na tayo dun sa nakawan ng pera, mapandarambong, putang ina naman, for Christ's sake. Ang tanda na ng Pilipinas. For the past how many hundreds of years, inaalila tayo. Sana naman, bilang isang malayang bansa, makipag-compete naman tayo sa ibang bansa sa paligid natin. Kasi iwan na tayo. Dito sa Thailand, grabe ang mga kalsada, highways, mass transport, business district nila. Alam nyo ba yung Bangkok alone is even bigger than the whole Metro Manila? Pero organized, maayos. Ang hindi ko lang talaga gusto dito sa Thailand is yung morals ng mga taga rito. Yung kanilang parang binibenta nila yung mga katawan nila for kumbaga parang very normal na lang sa kanila yung kamunduhan. At yung human trade dito sobrang lala, which is yun yung hindi natin gusto. Pero sa Pilipinas, nakikita natin na malaki yung potensyal eh. Nawala na sa atin lahat yung pag-aangkat ng China and Japan ng saging. Hindi na nila kinukuha dito sa Pilipinas, sa ibang bansa na. Malaking mawawala sa atin dun. Sabi ko nga sa inyo, himbis na nag-i-invite tayo,
Hindi, nagtataboy tayo ng mga investors kasi ang yayabang natin, wala naman tayo may pagmamalaki. So sana doon na tayo sa pagtutulong-tulong para sa nation building, para mapaganda na yung Pilipinas. Nagpapabilisan na ng trend. Nagpapataasan na ng building sa mga katabing bansa natin. Tayo putang ina, nagpapalakihan pa rin tayo ng nakaw. Nagpapaligsahan pa rin tayo kung sinong pinakamalakas, Marcos, Aquino o mga Duterte. Tangina, tigilan nyo na yan. Pilipinas naman, Pilipino naman. Oo na, kayo na ang mga malalakas at makakapangyarihan sa Pilipinas. Okay na yun. Sana naman this time, priority naman natin yung bayang Pilipinas. Anak ng tinapay naman. Puros tayo kabulastugan, puros tayo fake news. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.